Amen. Magandang umaga po sa lahat ho ng mga kapatid natin mula po sa Seniors Ministry at mga kapatid natin mula sa Mega Moms. Tayo po ay nagpapasalamat na kahit na sa ganitong panahon po na tayo lahat ay nasa pandemic, and today ay nararanasan ho natin ang hagupit ng matinding bagyong Ulysses po, no? Nag-signal number 3 na ho ang Metro Manila at tayo po ngayon ay nangangamba sa mga areas ho na binaha. I am hoping po na today po as we speak, sana po ay sana po nagbaba na ho ang bagyo, ang baha sa area ho nila Kuya Jose, Ate Rosie at saka nila Kuya Ben Cruz po, no? Sana po patuloy tayong manalangin at ang kalaban po ay patuloy tayong dinidistract para po tayo ho ay panghinaan po sa ating pananampalataya. Gayunpaman ay praise God kasi ho almost marami ho sa mga areas ho na kung saan may baha pa rin naman, no? Kila Kuya Ding meron ho, no? Pero praise God kasi ho ngayon ay safe sila, no? Nag-message siya sa akin, ano. So today ang ating pag-uusapan para sa ating devotional po ay ang isang importanteng mensahe na nais kong ibahagi sa bawat isa po sa atin, at ito po ay ang full armor of God. All right? Sige, bago tayo magsimula, manalangin tayo. Let us pray. All right? Sige po, Ama naming Diyos, Tunay Father, kami nagpapasalamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na sa mulit-muli, God, bagamat may pandemya, bagamat may bagyo, brown out nangyayari no, kanina sa amin ganito, pero I pray na patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya at patuloy kaming kumapit at magtiwala sa inyo, Panginoon. Alam ko God, lahat ng bagay na to ay nangyayari upang patuloy na subukin ang aming pananalig para sa inyo, at ito ay isang importanteng bagay na mapag-usapan ho ang armor of God, dahil ito ay magpapatutulong ho na kami pagtibayin pa sa amin pong pananalig sa inyo. Maraming salamat. Mahal ka po namin. In Jesus' name, Amen. Alright, sige po, the full armor of God. So welcome to Seniors Devotional. Pag sinabing devotional, ito ay devotion na ginagawa natin. This is something that we are committed, at alam naman natin sa ganitong pagkakataon, lalong-lalo na tayo po ay ang greatest enemy natin ngayon is yung worry, anxiety, dahil sa ating mga bayarin at iniisip natin ano mangyari sa buhay natin in the future. Pero patuloy lang ho tayo magtiwala, no, sa ating Panginoon. Alright? The full armor of God, ang buong baluti, no, pambalot, no? Armor of God, baluti, no? Para sa ating Panginoon. At ito ho, ay nakita niyo yung picture ho nung taong naka-helmet. May espada, kumpleto ho siya, no, sa kanyang kalasag, no, sa kanyang panglaban, ano. At yun ho yung ating pag-uusapan today. All right? Sabi ho sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 10 to 12, finally, be strong in the Lord. Okay? Sabi dito, be strong in the Lord. Magpakatatag tayo sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo dapat na maging matatag, no, sa ating Panginoon and His mighty power at ang kanyang kapangyarihan. Magtiwala ka sa Panginoon, magtiwala ka sa kaya niyang gawin sa ating mga buhay. In verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So ibig sabihin, para tayo po ay manatiling matatag, sa ating paghawak sa Diyos, abay dapat po tayong magsuot ng buong baluti ng Panginoon upang mapagtagumpayan mo ang devil schemes, ang mga attack, ang mga pagpaplano ng kalaban. No, dapat kasi kung tayo lang wala tayong armas, wala, naku, madadala po tayo, masasway niya tayo at tuluyan tayong panghihinaan. And so ang end result ho nito, mawawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kaya kailangan po tayo maging patuloy na magsuot ng kanyang baluti para mapagtagumpayan natin ang mga, sabi dito, devil schemes. Alright, sabi dito sa continuing verse, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities,
against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. No, ang sabi ho, for our struggle, ang ating pakikipagbaka ay hindi lang sa laman at sa dugo, but against the rulers, authorities, powers of this dark world. No? So imagine ninyo na ang ating mundong ginagalawan, no? Meron ding iba pang mundo na umiibabaw, na siyang kumikilos, no? Ang sabi rito, rulers, authorities, powers of this dark world. Dito sa mundo ng kadiliman na ito, merong puwersa against the spiritual forces of evil. Matindi to. Bakit ko sinabi matindi? Kasi kung hindi ka nagka-quiet time, naku po, wala na, dadala ka na pagka ganyan, madadala ka. Kung hindi ka nagfe-fellowship, ina-underestimate mo yung powers of this dark world against the spiritual forces of evil. Kaya all the more na kaya ko binibigyan ng emphasis ho ito sapagkat talagang totoo na meron si Satan talaga nagwo-work. Si Satan, ang trabaho niya talaga, pag-istragilin tayo, mawalan tayo ng kumpiyansa sa Diyos. Yun ang puwersa niya eh. Kaya hindi sapat kung ikaw po ay nagka-quiet time by way of, alam mo, may nag-send ng text message, yun na yung pinaka-quiet time ako po. Kaya kailangan ho tayong magpakatibay. Kailangan po tayong magpakatatag. Alright? Ang ano nangyayari? Bakit to? Kasi merong warfare. May gera ho. Spiritual warfare. Tayo ho ngayon ay nakikipbaka. Tayo pong lahat ngayon ay lumalaban dito sa gera na to against kay Satan. Okay? So, number 1. Ano yung mga tatlong attacks na ginagawa niya sa atin? Number 1, the devil uses many ways to mislead us into committing sins. You know, he attacks us through temptation, especially at a time when we are drained, when we worry about our finances, material comforts, inconveniences. Alam ni Satan, ito yung pinakamatinding, ngayon yung pinakamatinding panahon para maraming Kristiyano po panghinaan ng loob. Ito na yung pinaka-moment niya para tayo lahat ay matempt gumawa ng masama. Okay? When we are drained, walang-wala na tayo. When we worry, ang dami natin mga alalahanin tungkol sa kasakitan, tungkol sa future, paano na mga anak ko, paano na mga apo. Ang dami nating isipin. Material comfort. You know, the devil uses many ways to mislead us. Dadalhin niya tayo para tayo mawalan ng loob, mawalan ng confidence kay God. So, kaya kailangan po tayo maging maingat sa mga bagay na ito. Kung tayo po, pinamumulat ho natin sa panahon na to, kung tayo po, dinatamaan ng attacks ni Satan, hindi na ho nakakapanibago yan. Even si Jesus inattack ko siya no? Sabi sa Matthew 4 verse 1 to 3, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. Okay. Isang punto ho. Then Jesus was led by the Spirit. So into wilderness, nag-iisa si Jesus. Nag-iisa siya, malayo siya sa mga apostles, mga disciples. Nag-iisa siya. Nasaan siya? He was in the wilderness to be tempted there by the devil. So ito na, the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. So ito, makikita mo rito na kahit si Jesus, hindi siya nakaligtas. How much more tayo? Amen? In 1 Corinthians chapter 10, no temptation has overtaken you except what is common to mankind.
Ang ibig sabihin dito, walang anumang tukso. Ibig sabihin niyan, walang anumang tukso ang hindi dumaan, no, kay Jesus at tayo din, and this is something that is common to mankind. Okay? And God is faithful and He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Okay? Si God din ang gagawa ng paraan. Alam ni God, malalampasan natin yan. Mapapagtagumpayan natin. Si God din ang gagawa ng paraan para makaalis ka dyan sa kung ano man ang pinagdadaanan mo na nagkukos yan para sa iyo, para panghinaan ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Alright? Number 2, the enemy attacks us through accusation. So kanina, by way of tempting. Number 2, by way of accusation. Ito na, he makes us feel guilty about our past sins, which God has forgiven. Ang linaw na po na sinasabi dito. Pinatawad na tayo, pero si Satan, aakusahan niya pa rin tayo. Wala. Hindi ka na talaga magbabago. Ikaw pa rin yan. Ha? Kaya ako, sasabihin ni Satan sa atin, kaya ikaw, magpakatotoo ka na. Ayan na, yun ang problema. Sabi rito, he accused us of being unworthy. Walang kwenta. Wala ka pa rin pagbabago. At i-remind niya sa atin ang na tayo hindi tayo deserving sa kapatawaran ng Diyos at sa pagmamahal ng Diyos. Walang kwenta ang pagsaserve. Yan ang ididikdik niya sa isip natin. Kaya pag ikaw po, kapatid, sa iyong pagsisilbi, sa iyong paglilingkod para sa Diyos at naramdaman mo, na para bang ano ba ito? Parang napapagod na ako. Naku po, ayan na. Yan na po. Because of the Satan's accusation towards us. Yan ang one of the best ways to attack us. Pag naisip natin na yung dati kong kasalanan, bumabalik yun at wala na talaga akong pag-asa magbago, ayan ho, madadali po tayo dyan. Alright, sa Revelation 12 verse 9, He does this to draw us away from God. No, ginagawa niya to para ilayo ang ating pananampalataya para sa Diyos. The ancient serpent called the devil or Satan, the one deceiving the whole world. No, imaginein mo, buong mundo nililin lang niya. Para tayo po ay malayo ang ating pagsamba sa Diyos, para malayo ang ating pagtitiwala sa Diyos, and as a result, number 1, hindi ka na nagpe-pray. Number 2, hindi ka na nagbabasa ng Bible. Number 3, hindi ka na nakikipag-usap sa mga disciples. And number 4, hindi ka na rin nagko-cooperate sa mga leaders. Ayan. Lumalayo na ang kalooban mo, kapatid. Delikado na pagka ganyan ho. Itong Revelations 12 verse 9, Satan does this to draw us away from God. Nawawala ka na po sa obedience pagka ganyan. Yung pagsunod, yung pagtalima, yung pag-submit, even sa authority sa loob ng simbahan, nag-iiba ka na ng landas. Ayan na. Ibig sabihin niya, nabubuhay na si Satan sa atin pong kalooban at nakikita niyan by way of our actions and by way of making decisions for yourself. Okay? In 1 Peter chapter 5, sabi dito in verse 8 to 9, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ano ang gagawin natin? Resist him. Itulak mo siyang palayo. Alisin mo siya sa isip mo. Okay? Yung mga gawin mo, yung mga actions mo, itama mo. Be alert and sober-minded. Dapat ganun ho tayo. Standing firm in the faith. Alalahanin mo yung panahon na ikaw ay nabaptize.
kung gaano katibay ang iyong pananampalataya para sa Diyos. Dapat hanggang ngayon manatili kang matapang at matatag sa iyong pagtayo sa iyong pananampalataya. Okay? And point number 3, the enemy attacks us through deception. Sa pamamagitan ng paglilinlang. The Bible says that Satan is the father of lies, able to portray evil as good. Ha? Nililinlang niya tayo. Sabi rito, deception. Nililinlang niya tayo, nililito niya tayo, pinaniniwala niya tayo sa mga maling isip natin. Mali. Kakaisip mo ng lahat ng mali, later on, para sa'yo nagiging tama na yung mali. At hindi mo alam na ipapass on mo na rin to kahit sa ibang tao. Yung maling, yung deception na yan, pati na rin yung conviction, maling conviction, na idamay mo na sa ibang tao. Nahawa mo na, baka pati sa asawa mo. Okay? Kakaisip mo ng lahat ng mali, dahil nga kay Satan, father of lies, yung mali katagalan, pag lagi mong naiisip mo siguro tama nga. Ayun na i-transfer mo na sa ibang tao, na ita-transfer po yan kahit sa mga anak. Na ita-transfer yung maling conviction na malayo na sa salita ho ng Diyos. Okay? Sabi dito, able to portray evil as good. Mali, pero parang totoo nga, ano? Siguro nga, ganun, totoo. Hanggang sa, ito na talaga ang totoo. Patay na. He exploits our human weaknesses by using media to promote deception. Okay? Yung na-exploit, na-abuse, okay, ang ating kahinaan dahil sa nakikita natin sa ating paligid. In John chapter 4, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. Gusto ba natin to? Ayaw natin ito. Not holding to the truth. Ang layo na sa katotohanan, for there is no truth in him. Alam niyo po, nakakalungkot yung iba ho, malayo na sa katotohanan, maling-mali na pinopromote pa. Naakala tuloy ng tao, yun ang tama. Kaya mag-ingat po tayo kasi mai-impluwensyahan po natin. Kahit na yung dapat na nananampalataya sa Diyos, pati sila masusway dahil sa kamalian, dahil sa gawa ni Satan. Alright? In 2 Corinthians chapter 11, but I am afraid that just as Eve was deceived by serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Ayan, binanggit na naman yung salitang devotion. Pati devotional. Led astray. Hindi na rin nakikinig. Recorded na nga. Recorded na nga, hindi pa pinakikinggan. Okay? Maliled astray tayo. Our minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Amen? No? Ako gusto kong i-appreciate si Kuya Tony. Okay? Tony Cordoba, yung ating kabrader. Napaka-active po sa ating group chat. Mini-message lahat ng disciples, kinukumusta, nagpapadala ng scripture. Every day. Kuya Tony, every day si Kuya Tony. Hindi na makalakad, hirap na hirap bumangon, may sakit siya, hindi na siya makatindig, sa kanyang pa, marami na siya nararamdaman. Pero yung kanyang commitment, yung pure devotion, nandoon pa rin, mga kapatid. Very active. Dapat po maging ganun ho tayo. Huwag tayong magpalinlang sa gawain ho ni Satan. Alright? In 2 Corinthians chapter 10, 4-5, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Ang weapon ho natin, hindi yung weapon na ginagamit sa mundo, barel, kutsilyo. Hindi. Ang weapon na ginagamit ho natin na salita ng Diyos may divine power
para basagin yung mga maling paniniwala, mga maling persepsyon, mga maling conviction. We demolish, binabasag po natin yan. Okay, yan ho nagagawa pagka ikaw po nalayo ka sa salita ng Diyos. Kung ano-ano mga naiisip mo at sa inaiisip mo, nagiging doktrina na yan. Okay? Yan, meron ako nakausap. Ganyan ako mag-isip. Naku, nakakatakot po. In 2 Corinthians 10, following verse, we demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. Akala niya masyado siyang magaling. Ang feeling, minsan natin mas matalino pa tayo sa Diyos. Mas magaling pa tayo. Ang sabi dito, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. You know, ang goal natin dito, especially tinatawagan ko yung mga Bible Talk leaders, house church leaders. Okay? Tinatawagan ko po ang inyong atensyon. Let's all make sure na ang bawat disciple po, ang sabi dito, to make it obedient to Christ. Kasi pag mali-mali na, yung argumento, yung mga pretensions against the knowledge of God na yan, ay hindi na obedient to Christ yan. Kahit isayo, pilosopo na makipag-usap, ayan na ho, nawawala na ho tayo sa tamang pagsamba natin sa Diyos. Yung tamang obedience. Obedience to leaders, hindi na nagko-cooperate, hindi na nagpa-participate. Okay? Dapat po, kaya ho tayo naging member ng church dahil ang purpose natin, how can I be able to contribute, no, para ma-build ang church ni God? Dapat ganun po ang purpose ng bawat isa sa atin, to make it obedient to Christ. Alright? Tanong, how do we prepare for battle? Simple lang po. Put on the full armor of God. So that when the day of evil comes, para pag dumating yung mga kapighatian, yung mga kahirapan, yung mga pagdurusa, yung kasakitan, yung kamatayan, you may be able to stand your ground. Yun ang importante po. When the day of evil comes, dumating ang kahirapan, dumating ang 10 pandemic, you will be able to stand your ground. Mananatili ka pa rin bang disipulo sa paningin ng Diyos? Nananatili ka pa rin bang nagsaserve, naglilingkod para sa ating Panginoon, para sa ating kapatiran, para sa ating simbahan? Amen? Sabi dito, verse 14, stand firm then with the belt of truth, with righteousness in place, and the gospel of peace. Nagpapahayag ka pa ba ng salita ng Diyos? Nagpapagamit ka pa ba para sa ika-advance ng kaharian po ng Diyos? Okay? In addition to all this, take up the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Pananampalatayang nanggagaling po sa salita ng Diyos. Nakikinig ka pa ba sa salita ng Diyos? Sumusunod ka pa ba sa salita ng Diyos? O gumagawa ka na ng sarili mong Biblia? Hindi ka na obedient. Ayun, naku. Nakakalungkot po. Dapat po ang ministry natin na ang seniors, dapat po tayo na po ito po yung ministry na ito na yung pinakamalapit dapat sa Diyos. Bakit? Kasi ito po yung ministry na malapit na sa lupa eh. Wala na tayong ibang patutunguhan. Matatanda na po tayo. Matatanda na tayo talaga. 'Di ba? Tayo po yung mga papunta na sa lupa. 'Di ba? Kumbaga wala na tayong karapatang magsayang, mag-aksaya ng oras. Kasi dapat ito yung panahon na idinededicate na natin ng buong buo ang ating pananampalataya na siyang nagbibigay ng kaligtasan para po sa atin hanggang sa dulo. Amen? 3 points po. Ang ginagawa ng Satan, ang scheme niya to mislead us. Nililigaw niya tayo para makagawa tayo ng kasalanan. Number 2, by way of accusation, ina-accuse ka na hindi na mapapatawad ang kasalanan mo.
Yun ang dinidikdik niya sa isip natin. And by way of deception, nililin lang po ang bawat isa sa atin. Amen? Question, what are the preparations you are doing now to be strong against Satan's attacks? Yun ang magandang tanong. Ano yung ginagawa mo para patuloy kang maging matatag upang pag dumating yung evil day, no? When the day of evil comes, alam mo na mapapagtagumpayan mo ang lahat ng ito. Alright? Maraming salamat po and to God be the glory. Alright, sa few announcements lang po, Together Forever. Pero binago natin to. Yung ating marriage seminar, ginawa natin together. Ay, ano ba to? Together Forever. Ginawa natin stronger, no? Stronger together na po ang atin pong ating activity para po sa lahat ng mga married po na umabot to ng 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, no, na bilang mag-asawa. At ito ho ay gaganapin sa Sunday. I strongly encourage, 8 na ho yung nag-register ng mga couples at sana po sa mga mega moms natin ay ma-encourage yung ating mga husbands dito sa isang napaka-exciting na usapin na to, aralin na to, patungkol po sa mag-asawa, togetherness in marriage, reviving the power of love. We'll also be talking about termites in marriage, reawakening, in reinvigorating the old and the cold marriage, fighting forward, how to handle conflicts, handling finances during retirement, and building a legacy to the next generation. All right? So that ends our devotional today. Maraming salamat at patuloy po kayong maging ligtas kung nasaan man po kayo ngayon. God bless you all po.